آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله. Say, dito sa Qatar, ilang taon na kayo sa Qatar? Ilang bangko dito nga may armas? Meron? Sino nakakita dito nga isang bangko dito sa Qatar or Saudi Arabia nga may machine gun, Uzi or 45 caliber in any bank of Saudi Arabia or in Qatar? Ha? Sa Pilipinas, maghanap kayo ng isang bangko sa Pilipinas na walang gwardya, na walang armas. Maghanap kayo kung makakita kayo. Here, wherever you go in Qatar, wherever you go in Saudi Arabia, alhamdulillah, I have not gone to Kuwait, I don't know. But for these places, those banks, itong money changer, itong nagbibinta ng mga jewelries, wala kayong makakita na armas, nandoon nakatayo para handa sa mga tao, mga hold-upper or mga ano ba? Wala. Hindi ba din nakakita ito? Bakit? Bakit? Dito, mag-withdraw kayo ng mag-withdraw kayo ng pera sa bangko. Kalmado kayo. Mag-withdraw kayo ng 10,000 riyal, mag-deposit kayo ng 50,000 riyal, kalmado na kalmado. Sa atin, mag-withdraw ka lang ng 1,000 piso, 1,000 piso. Paglabas mo, para kang nagnakaw. Takot ka. Punta kayo sa atin. Tistingan nyo magdala ng 10,000 mag-deposit or 10,000 mag-withdraw. Kung hindi kayo takot, maglingi-lingi kayo sa likod ko, baka ano? Titingnan mo pa yung nag-text, baka ang gwardya nag-text. Kasi minsan kasabot yung gwardya eh. May mga gwardya nga kasabot. Pag nakita yung malaki ang withdraw, kaagad, nagtitext yan. That's why mga security guard ngayon sa bangko, bawal na ang cellphone. Magsiselfone na bawal, ang mga security guard. Nangyayari ba yan dito sa Qatar? Hindi ba natin maiisip? Ito ba? Bakit hindi maiisip? Ito ba'y batas ng tao? Batas ba ito ng tao o batas ng Diyos? Mga kapatid, wala nang iba kundi ang batas ng Diyos ang makabigay ng solusyon sa atin. Example, dito ngayon sa Qatar, anong pinaka-number 1 na problema dito? Sa ngayon, maganda ang trabaho, maganda ang sweldo, maganda ang kain, maganda ang tulog. Anong number 1 problema natin dito? I-solution lang sa akyat bahay lang. I-solution lang sa akyat bahay. That's why karamihan dito nga nandun sa prisuhan dito sa Qatar dahil sa akyat bahay. Hindi sa pagnanakaw kundi sa pagsasawsaw. Iba ang akyat bahay sa Pilipinas. Dahil ang akyat bahay sa Pilipinas magnanakaw, dito hindi, taga-sawsaw. Umakyat. Tapos nangdidiri sila sa mga Muslim. Mga asawa ng 2, 3, 4 asawa, grabe. Kabit hindi. Kabit hindi. Ang problema, number 1 sa mga lalaki dito, babae. Kung ikaw ay lalaki, kung ikaw ay normal nga lalaki, nangailangan ka ng babae. Kung ikaw din babae, kung normal ikaw na babae, nangailangan ikaw ng lalaki. Kung ikaw ay babae, hindi ka nangailangan ng lalaki, abnormal na babae yan. Kung ikaw lalaki at ayaw mong babae, abnormal ka rin na lalaki. Ano ang solusyon sa Biblia? Kung kayo ay may asawa na sa Pilipinas, ano ang solusyon sa Biblia? Mayroon? Wala. Hindi ba alam ng Diyos dito ang pangyayari sa Qatar? Hindi ba alam ng Diyos ang problema natin sa Qatar? Hindi pa tayo isinilang? Alam ng Diyos. May solusyon ba ang Diyos? Mayroon. God, Allah, give a solution. You can marry, sa Quran, Allah said in the Quran, Suratul Nisa, marry women of your choice. 2, 3, or 4. But if you could not deal justice between wives, better for you to marry only one. It's in the Quran, Suratul Nisa. Solve the problem? Solve the problem. Bakit ayaw pa? Anong problema? Ano pang problema dito? Marami mga kapatid, masasabihin ko sa inyo, nga nakikita natin pero ang ating mga mata, pinipilit natin ipipikit natin ang ating mata. Naririnig natin, pero pinipilit natin, tinatakpan natin tainga sa mga problema at solusyon nga nandoon naggaling sa mga Muslim. Mayroon pa akong nakikalala nga palagi niyong nilalait ang mga Muslim. Muslim talaga, ganito, grabe itong mga Muslim. Tanong ko, Brad, ilang taon ka sa bansang Muslim? Sa Saudi Arabia, na-meet ko siya.
Ilang taon ka dito? Sabi niya, 10 years. Yan ang sabi mo na talagang masama ang mga Muslim? 10 years ka dito? Sabi ko, Brad, kung ako hindi ko gusto ang mga Muslim, mga bansang Muslim, ay isang buwan lang ako, balik lang ako sa Pilipinas. Di ba? Nagtsaga ka 10 years, 15 years, 20 years, 30 years. Pumuti na lang yung balbas mo, still you hate Muslims. Ito ba yung mga tao, hindi kayo tarantado itong mga tao? Ha? Anong utak nila? Sorry to say like that. Ha? Dahil may mga Muslim, may mga tao na hate nila ang mga Muslim. Kahit anong sasabihin mo, hindi narinig. Bigyan mo ng Quran, huwag mong tanggapin dahil ma-deceive tayo. Ha? Wala. Aywan ko hindi maniniwala. Ha? Pero may paniniwalaan sila. Pag sinabi nga increase ang sahod, paniniwalaan nila. Ha? Renew ang ikama, paniniwalaan nila. So mga kapatid, ang akin dito na tayong mga tao sa mundo, nangangailangan tayo ng spiritual, nangangailangan tayo ng material. Kung ang isang tao or isang Biblia or isang aklat na hindi nakabigay ng solusyon sa tao, ano ba ang kailangan sa tao? Material, spiritual. Ha? Ito po ang katuruan sa Quran. So kung kayo may mga katanungan, dito po mga kapatid. May mga bag kami dito na ipamimigay sa mga taong magtanong. Ilan na lang natira sa bag? Kaya mayroon pa, ha? Ibibigay ang bag, ang laman, kung may magtanong. Okay? Ibibigay ang bag, uulitin ko, ibibigay ang bag sa taong magtanong. Maasim, manghang na mga katanungan, ibigay namin ang regalo. Okay? Si Daguhoy advance, na di pa bumubuka yung bunganga binibigyan ng regalo Okay, grabe. Pero okay lang, alhamdulillah. Yan, Qatar ito. Ha? Tayo ay mapagbigay dito sa Qatar. Any question? No problem. Okay. Okay, sino magtanong? Magtanong kayo, kahit anong tanong mga kapatid. Okay, tanong. Ay, huwag niya pilitin pag hindi magtanong. Mapakyaw, ha? Sige, bigyan mo. Habulin mo, ibigyan mo. At kunin mo yung tanong. Okay? So, may mga katanungan kayo dyan, brother. Pwede kayo dyan lang. Isulat ninyo. Pupunta kayo dito. Manghang, mapakla, mapait na mga katanungan. Okay lang. Okay lang. Okay. Simulan natin. Ha? Sige, sino magtanong? Ikaw, Brad, magtanong ka? Hindi man dahil na, di mo po na Pilipino. Hindi mo rin na Pilipino. Okay. Sige, Brad. Sir, magtanong. Ikaw, halika. Hawakan mo ng regalo. Ang regalo po natin, pakita natin. Baka sabihin nila, walang laman. Sa camera, sabon pa. Wala na ako toothpaste. Okay. Toothpaste, toothbrush. Hindi pa nakapagtanong. Bigyan na kagad ng regalo. Saka maganda yung bag. Walang pinipili dito. Ay, yung bag maganda. Kristiyano, Muslim, o walang relihiyon pwedeng magtanong. Baka isipin lang, Muslim lang pwedeng magtanong. Yung bag maganda. Oo, mas maganda pa ang bag kaysa... Okay, sa'yo magtanong. Okay. Anong ibig sabihin doon sa verse na ako at ang ama ay isa? Ako at ang aking ama ay isa. Yan po mabasa sa Juan 10, versikulo 30. Ako at ang aking ama ay isa. It continues, sa 30 yan and 31, and the Jews pick up stone to stone Jesus Christ. Ha? Yung pagsabi ni Jesucristo na I and my Father are one, then the Jews pick up stones to stone Him. And 32, Jesus Christ, which those good works you stone me? Bakit niyo ako babatuhin? At saan doon niyo ko babatuhin? Sa mabuti kong ginagawa. But nag-reply naman ng mga Hudyo, ha? For your good works, we stone thee not. Sa iyong magagandang mga gawa, hindi ka namin babatuhin. But you are a man, making yourself God. Ha? Dahil ikaw isang tao, ay ginawa mo yung sarili na isang Diyos. Capital letter. It continues, ha? Jesus also replied and said, it is not written in your law. Hindi pa rin nasusulat sa inyong mga batas na kayo rin ay Diyos. Sabi ng mga Hudyo, babatuhin ka namin dahil ikaw tao at nagpakunwari ka ikaw na Diyos, capital letter. And in defense, si Jesus Christ nagsabi, it is not written in your law. Hindi ba rin nasusulat sa inyong batas? Ye are gods. Kayo din ay mga Diyos. Naging small letter. The question is,
Bakit naging small letter, naging capital letter? Okay? So, itong I and my Father are one, ginagamit ito sa mga Trinitarian. Nga si Jesucristo ay Diyos dahil sa I and my Father are one. Marami sa Biblia, hindi lang si Jesucristo nagsabi. Kung basahin mo, the same book, nagsasabi. The Father art in me, and I in thee, that you will be made perfect in one, and you in me. Sabi ni Jesucristo, ang Ama ay nandito sa akin, at ako ay nandoon sa Ama, upang kami ay maging isa. At kayo, sabi ni Jesucristo sa kanyang mga disipulo, ay kayo ay nandito sa akin, at ako ay nandoon sa inyo, upang tayo ay maging perfecto, kompleto na isa. Sabi ni Jesucristo. Sa salitang isa, naging Diyos si Jesucristo at ang Ama, ay ang mga disipulo rin, naging Diyos din sila. Dahil isa sila at si Jesucristo. Hindi po isa ito nga number. Ang ibig po nito isa, meaning yung purpose, yung layunin. Layunin. Na ang layunin ng Diyos, na ang tao ay mapapasa paraiso. At ang layunin ng mga sugo at propita ay masapa sa paraiso. At ang mga layunin ng mga disipulo ni Jesucristo ay para maparaiso. Sa layunin sila nagkakaisa, hindi sa katawan at hindi sa kapangyarihan. Pero ang mga Trinitarian, gamitin lang, si Jesucristo daw ay isa at ang Ama. Itong isa, napako si Jesucristo, napako ang Ama. Napako ang anak, napako ang Ama. Namatay ang anak, namatay ang Ama. Hindi. Tingnan mo, hindi pala isa. Tinuli ang anak, natuli ang Ama. Kung isa sila. Hindi ganun. Yun talaga, hindi talaga isa. Hindi isang physical, kundi layunin sila nagkakaisa. Okay? Okay. Sino bang magtanong? Sige. آمنت بالله وملائكته قدر خيره وشره من الله